advance, ha? June 16 po ang Father's Day. At bilang pagkilala naman sa mga ama, ay yung mga lalaki po, no, na umiinom ng Prostamen. Pumunta kayo sa clinic bukas hanggang sa June 15 at buy one take one ng Prostamen sa mga lalaki. Yan. Panlalaki po yan eh. Last month po, 'di ba, FEMA Plus nag-buy one take one ako. Parang yan ay parang regalo ko na sa inyo. At ngayon sa Father's Day po, mula bukas June 10 hanggang June 15, pagpunta nyo sa clinic, buy one take one ang Prostamen. Di ba? Okay, bumili ka ng 30, libreng 30. Aba, ako lang gumagawa niyan. At holiday po sa Tuesday dahil June 12 ay pumatak ng Wednesday pala, no? June 12, Wednesday, holiday, at sarado po yung clinic. Baka mamaya may pumunta po doon at magkakatok kayo, mamaya biglang buksan po yan nung aswang o kaya ng multo. Kaya nga ho, wag ko kayong pupunta doon sa June 12. Pumunta na kayo bukas, June 10, saka June 11, bago mag-June 12 para makabili na kayo ng Prostamen yung mga lalaki. At araw ng Father's Day next Sunday, so siguro ang topic na pag-usapan natin siguro, ereksyon. Gusto nyo ba yon? Kung gusto nyo ereksyon. Ano ba yung ereksyon sa Tagalog? Pampatindog. Yan ang pag-uusapan natin sa Father's Day. Ay gusto nyo, marami nagtatanong yan eh, yung topic na yan eh. Kunwari, pabulong-bulong pa si Lolo. Pagpunta sa clinic, 82 years old. Dok, mayroon akong tatanong sa yung personal. Ano po yun, Lolo? Ano bang magandang pampatigas? Sabi ko, ano po bang gusto niyong tumigas? Alam mo na yun. Gusto ko tumigas yung, siyempre, alam mo na yun, doktor. Sabi ko, yung buto, gusto niyong tumigas yung buto. Meron po kayong osteoporosis. Hindi yun. Ang gusto kong tumigas ay yung, alam mo na, yung barangay chairman. Sabi ko, bakit po? Yung barangay chairman nyo ba, lalamya-lamya? Oo, malamya. Papuntahin nyo rito yung barangay chairman. Hindi yung doktor! Ang patigasin mo, yung barangay chairman ko. Ano ba yun? Bakit hindi nyo diretsuhin? Sige, gusto ko pampatigas ng patotoy. Ano patotoy? Yun na yun. Sige. So ayaw nyo palang tumigas ang inyong buto. Ang gusto nyo tumigas yung inyong buto. Ayun yun! Tama. Sige. Isip tayo. Kaso ang problema, pag binigyan kita ng pampatigas ng buto, baka tapos yung gamitin, manigas din kayo, Lolo. Wag naman yung ganon. Siyempre, kasi kadalasan, hindi pwede yung mga gamot na iniinom para sa mga may alta presyon, hindi pwede sa mga may diabetes na hindi kontrolado, hindi rin pwede sa mga sumasakit ang dibdib, yung umiinom ng mga gamot na may nitrites. Wala akong diabetes, wala akong high blood, wala ako lahat ng sakit kung hindi lang yung ayaw tumayo si barangay chairman. Sige ho, pag-usapan natin yan. Yan ang topic natin sa June 16. Kasi may mga may mga food supplement, may mga natural herbal medicine na tinatawag o herbal supplement na pwedeng mabigyan ng tugon yan yung mga problema sa ereksyon. Bakit tayo pupunta kagad sa gamot, di ba? Yan ang pag-uusapan natin next Sunday. Kaya nga, Happy Father's Day, di ba? Okay, so ngayon ang topic natin ay deep vein thrombosis. Unang-una, kung meron po kayo napansin na pagbabago sa inyong binti, napansin nyo mabigat ilakad, napansin ninyo yung kuko ng inyong paa medyo nagiging itim, tapos yung balat ninyo sa harap ng binti, maitim, makintab, at namamaga. Kadalasan isang binti lang. Yan ay maaring indikasyon na meron kayong deep vein thrombosis. So, ano kadalasan ng dahilan yan? Kadalasan ng dahilan, nagkaroon ng pamumuo ng dugo at nagkaroon ng pagbabara sa isang ugat ninyo dyan sa bibinti. Na yan ang naging problema ay nagkaroon ka ng pagpangit ng pagdaloy ng dugo. So, ano ba yung mga dapat nyong gawin? Unang-una, ito po yung mga dapat nyong gawin. Pag nakaramdam po kayo ng pananakit ng inyong binti, namamanas,
madalas na pinupulikat. At pag hinawakan nyo, mainit-init. Parang linalagnat yung isang binti mo, kumpara mo doon sa kabila. Tapos nagkaroon ng discoloration, nagbago yung kulay. Nabanggit ko na medyo maitim-itim, na makintab. Yung kuko nyo, parang sabi nyo nga, patay na kuko. O kaya, maitim. Madali naman malaman ang itsura ng maitim ang kuko no? Iba yung madumi iba yung maitim. Tapos minsan mapula, pag ilakad masakit, hindi makalakad ng matagal. Yan, sumasakit yung binti. Yan ay dapat nyong bigyan ng pansin. Dahil yan ay maaaring magbigay ng mga seryosong problema o kaya indikasyon yan na pwede ka magkaroon ng heart attack, pwede ka magkaroon ng stroke o kaya yung tinatawag na pulmonary embolism. Yan, pulmonary embolism. Yan yung mga seryosong problema may kinalaman sa pagdaloy ng dugo papuntang baga, papuntang utak at papuntang puso. So, ang common risk factor, yung mga masasabi natin na ano ba ang delikado sa pagkakaroon ng ganitong mga nabanggit ko. Well, pwedeng nagkaroon ka ng history ng surgery. Halimbawa, inoperahan ka at mga 1-2 buwan kang nakahiga palagi at bedridden ka. O kaya na-stroke ka, nagkaroon ka ng naging paralyzed ka, halimbawa. O kaya meron kang matinding arthritis at hindi ka na masyadong kumikilos. Nadulas ka, tumamang balakang mo, nagkaroon ka ng fracture at hindi ka na nakakakilos na maayos, ito yung mga risk factor. Ibig sabihin, ito yung mga pwedeng kadahilanan para magkaroon ka ng paglapot ng dugo, pagkaroon ng babara sa iyong ugat. So, pag ikaw naman ay under cancer treatment, yung mga pasyente nag-chemotherapy, halimbawa, may problema ka sa puso, congestive heart failure, overweight, nandyan na po yung mga may family history ng heart attack, stroke. Ibig sabihin, magulang mo, lolo at lola mo, o nasa lahi ninyo, yung mga ganyang problema. Paninigarilyo, yan ay kanina ko pang binibigyan ng diin, no? Yung paninigarilyo, yan yung mga risk factors na pwedeng humantong dyan. Yung mga umiinom ng hormonal replacement therapy, kadalasan yung mga babae na ayaw magbuntis o kaya may mga irregular na regla, o kaya mga babae naman na ang daming nararamdaman nung nag-menopause sila at binigyan ng hormonal replacement therapy, kadalasan ito'y nagbibigay ng paglapot ng inyong dugo. So dapat isang guni sa doktor muna at sabihin yung history nyo, doktor, sa pamilya namin may mga na heart attack, may mga na stroke, kaya dapat alam nila yan kasi yung mga gamot na yan ay maaaring magbigay ng tsansa na lumapot ang dugo at magkaroon kayo ng tinatawag na blood clot. Yung pagkakaroon ng varicose vein na pangkaraniwan yata to sa mga babae, kadalasan yung mga teacher na nakatayo ng matagal, mga sales lady, o kaya mga trabahong nakatayo ng matagal. Alam nyo na po yan kung ano yung mga trabahong ganyan. Pwedeng, ano ba mga trabaho, mag-iisip ako. Kasi mas marami ako alam na trabaho na nakaupo at nakahiga kaysa sa naglalakad o nakatayo Anyway, okay na ba alam mag-isip? Alam nyo na yan. So kung kayo po may mga nabanggit ko, dapat bantayan nyo na po yung binti nyo. Tingnan nyo po kung nangingitim nga at bumibigat, sumasakit. At pumunta kayo kagad sa doktor para masuri at mabigyan ng mga anumang mga test para malaman natin kung ano na ang status ng inyong pagdaloy ng dugo. Sa klinik ko, ginagawa ko yung blood flow analyzer. Sa pamamagitan lang ng inyong daliri, nagkakaroon na po ako ng idea kung medyo pumapangit na yung daloy ng dugo nyo o kaya talagang pangit na at magkakaroon tayo ng parang warning sa pasyente. Screening test to para malaman natin kung kumusta na ang pagdaloy ng dugo nyo. Yung iba, pwede mag-advise ng doktor ng magpa-Doppler examination, kung saan parang ino-ultrasound yung inyong ugat, malalaman kung kumusta ang pagdaloy ng dugo nyo sa binti. So, iba-iba naman ang pwedeng gawin ng mga procedure. So, mahalaga na maiwasan natin ang paglapot ng dugo at yung mga bagay na pwede makatulong sa inyo, number 1, ay ang paggamit ng mga tinatawag na loose-fitting clothes. Hindi kayo pwede magsuot ng mga masisikip na damit. Yan ang pagpangit ng inyong blood flow. Yung paggamit ng mga panty stockings na tinatawag, pantyhose stocking, leg stockings, lahat yan ay mahalaga, lalo na kung kayo po'y nalaman na meron na pong mga deep vein thrombosis. Regular exercise ay mahalaga at iwasan yung nakatayo ng matagal. Kung maaari, kung after 1 hour na kayo nakatayo, maximum na yun, wag nalalampas nun.
So, kailangan, upo naman minsan, tataas nyo yung paa nyo, yung mga nasa sari-sari store na nagbabantay. Napansin ko, madami akong pasyente na may sari-sari store. At sila daw, nakatayo daw ng mga ilang oras. Uupo lang sila pag walang bumibili. Ang sari-sari store, mapapansin nyo po, come and go ang tao niyan. Alam ko po yan dahil may sari-sari store po yung nanay ko nung araw at nung bata kami, mga magkakapatid, nakatoka kami kung anong araw kami magbabantay. So usually, yung oras na magpapahinga yung nanay ko, mga 1 to 3 ng hapon, ikaw ang bantay ngayon. Pag walang pasok, ikaw ang bantay ngayon, 1 to 3. Aba, mabubuisit ako. Bakit ako nabubuisit noon? Nakaupo ka halimbawa, bigla may pabili nga ng 25 candy, yung mga ganun lang, 25 candy lang o 2-3 pirasong candy, tatayo ka para bentahan mo yon. Pero ganun talaga Doon kami napaaral di ba? Yung tatay ko nga naging doktor dahil din doon sa sari-sari store ng lolo ko. Di ba? So may history ang sari-sari store na yan. So, para sa akin, importante rin po na alam ninyo kung may blood clot na kayo, may mga treatments na binibigay. May mga tinatawag na blood thinners, pampalabnaw ng dugo. Napakaraming klase yan. May mga tinatawag na warfarin, heparin, mga Coumadin, no? Yung mga brand na yan, kilalang kilala. Then anticoagulant, mga pampalabnaw ng dugo. Pero meron din mga natural supplements, yung mga lumbrokinase. Yan, napapag-usapan namin sa Lunas, no? Yung lumbrokinase, yan ay tumutulong yan na magpalabnaw din ng dugo. Usually, mas maganda pumunta kayo sa clinic at ma-assess ko kayo maigi, mabigay ko sa inyo yung mga tamang dosaging na mga kailangan yung mga supplements. Ngayon, ang mahalagang pag-usapan ngayon, kung alam na natin, halimbawa, meron kayong binti dyan na makintab, maitim, namamaga, ay pumunta na kayo sa doktor. Hindi naman pwede magsa-self-medicate lang ho kayo. Importante na malaman ninyo na ito mga pinag-uusapan po natin na isang kondisyon na hindi dapat binabaliwala. Kasi karamihan po ng mga pasyente, napansin ko, pag kaya nilang tiisin, tinitiis nila. May magsasabi na, Doktor, hindi naman sa ganun. Wala lang kaming pantustos, wala lang kaming pambili ng gamot. Pero, hinalimbawa ko po yung kanina na naninigarilyo, hindi naman kailangan ng gamot Tanggalin lang yung sigarilyo. Actually, gumagastos nga siya pambili ng sigarilyo, pero hindi siya makagastos ng pambili ng gamot. Hindi ba? Mukhang may mali doon. Dahil karamihan ng mga problema ng pasyente, sa ayaw sa gusto nyo, meron pong mga pinagbabawal dyan. Halimbawa, narinig nyo na yung bawal kumain ng maalat pag may alta presyon. Narinig nyo ng bawal kumain ng mga matatamis kung ikaw ay may diabetes. Narinig nyo ng bawal kumain ng mamantika kung meron kang mataas na kolesterol at triglyceride. Narinig nyo ng bawal kumain ng malansa kung meron kang allergy o hika. Narinig nyo na rin siguro na bawal kumain ng laman loob, mga mani at munggo at kung anong mabutong pagkain kung mataas ang inyong uric acid sa dugo. Sa makatuwid, karamihan ng sakit, meron pong kailangan na disiplina sa pasyente na hindi nabibili sa drugstore. Mas kilaklakin nyo lahat ng gamot sa drugstore kung hindi nyo naman susundin yung mga dapat nyong sundin pagdating sa pagkain, pagdating sa pag-ehersisyo, pagdating sa pag-inom ng maraming bilang ng tubig sa isang araw, pagdating sa pagpapahinga, pagtulog at kung anuman mga lifestyle problem na hindi natin nabibilan ng capsule o tableta, wala din po mangyayari sa inyong kondisyon. Hindi ba malinaw yon? Kung malinaw, pumalakpak lamang. Yan. Malinaw. Mukhang malinaw naman. Mukhang malinaw. So, doon sa pinag-usapan po natin deep vein thrombosis, malinaw po ba? Pumalakpak lang. Yan. Okay, salamat. So ngayon, pag pinag-usapan ng deep vein thrombosis, sa tingin niyo po ba, yung sa mga nakikinig ngayon, naipaliwanag ko ba sa inyo ano pong pwede mangyari sa binti nyo? Napaliwanag ko ba kung ano mga posibleng dahilan bakit nagkaroon ng ganon? Nasabi ko ba yung pwede nyo maramdaman? Nasabi ko ba yung mga dapat nyong gawin? Hindi ba? Napaka-iksi ng programa pero malaman. Kung talagang papakinggan nyo maigi, malaman. Kaya nga dapat best educational program to Hindi ba? Kaso hindi po tayo pinalad kasi hindi naman tayo nakasama doon sa best educational. Doon tayo sa public service. Anyway, so, malinaw po ba yon? Gusto ko munang malinaw yon. Ngayon, Doktor, ano po magandang gawin ko? Kasi meron po kong napansin na ang binti ko masakit.
Naramdaman ko lahat ng mga sinabi mo na parang pag naglalakad ako, konting lakad lang, parang masakit na at walang kalakas-lakas. At napansin ko rin, medyo mabigat po ilakad. At makintab. Nangingitim. Pati yung kuko ko, napansin ko, nangingitim. Ano pong dapat kong gawin? Wala kayong dapat gawin. Kung hindi, pumunta sa pinakamalapit na doktor sa inyong lugar, magpasuri, at sundin kung ano mga ipapayo sa inyo. Dok, wala akong pera eh. Pumunta ka sa health center. Kaso, wala akong pambili ng gamot. Kung ang sakit nyo ay kaya pang ayusin ng gamot, magpasalamat tayo sa itaas. Dahil marami pong mga senior citizen na maaaring kayang ayusin ang kanilang sakit. Ngunit, sa anumang dahilan, hindi lang nabibigay yung tamang gamot o hindi lang naiinom yung tamang gamot. O kaya naman, pumunta sa doktor, malala na ang sakit. Bakit? Kasi hinayaan na lumala. Pagdating sa doktor, kailangan ng putulin pala yung paang nabubulok. Lalo na mga diabetic. Ang dami mga diabetic nakikinig sa atin. Ang itim-itim na ng kanilang paa. Tapos meron ng sugat. Nagnanaknak, may nana, mamasa-masa. Minsan may tubig pa na parang madugo-dugo. Tapos pupunta sa doktor kung kailan bulok na. Sasabihin na lang ng doktor, naku, wala na kami magagawa dyan. Kailangan nating i-amputate. Kailangan putulin. Yung pala nag-umpisa sa maliit na sugat, kung ito'y napatingnan kagad, nasunod yung payo ng doktor, hindi sana lumala ang kondisyon. Sa ating pagbabalik, pagbibigyan kong sagutin yung mga text questions nyo dito po sa 0919-6464-774. Huwag kayong alis, dyan lang po kayo.